Check. Ayan. Huwag kayo ng umaga ho sa ating pag-aaral sa Book of Romans ay nating napasadahan ho ang maliwanag na kalooban ng Diyos sa mga mananampalataya na mag-exercise ng Christian hospitality. And we looked at an example sa salita ng Panginoon, particularly from the passage na ating binasa ngayong hapon. And kung lalagyan natin ang pangalan, lalagyan natin ng pangalan yung persona na ating naging halimbawa kayo ng umaga, and I hope you picked up, ay walang iba ito kung hindi ang ating kapatid sa pananampalataya na si Gaius. At itong si Gaius ay isang matanda na ring mananampalataya at higit sa malamang isa sa mga leaders sa church, isa sa mga leaders sa isang iglesia. At dito nakita natin, at I hope na nung binasa natin lalo na sa Tagalog, ay naramdaman natin yung malalim na pagmamahal at pagkakaibigan nila ni Apostol Juan. At narito ang napakagandang katotohanan ng isang mananampalataya, at kagaya ng tinawag ni Juan, siya anak din sa pananampalataya ni Juan na siya ay lumalakad sa katotohanan. Muli mga kapatid, mga kaibigan, ang pananampalatayang Kristiyano ay nakatindig sa katotohanang Kristiyano. Hindi lamang ito patungkol sa ating damdamin, hindi lamang ito patungkol sa ating programa, hindi lamang ito patungkol sa ating mga natatanggap na benepisyo, kundi una sa lahat, ito ay concern sa katotohanan. At kung merong dapat bigyang pansin at maging basihan ng lakad, maging basihan ng mga katuruan, at maging basihan kung paano tayo namumuhay at tumutulong at nagmiministeryo sa iba, ay walang iba kung hindi, o maging basihan din ng ating pagmamahal, ay walang iba kung hindi ang katotohanan ng Panginoon. If you remember 2 Sundays ago, pinag-aralan natin sa Book of Ephesians ang paglakad sa pag-ibig. We are commanded to walk in love, at yun ay sinabi ni Apostol Pablo. This afternoon naman ay titingnan natin yung sinabi ni Juan that believers should walk in the truth. And meron tayong example mismo dito, walang iba kung hindi si Brother Gaius. So tayo ho muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin, at nawa tulungan tayo ng Diyos na makita ang mga katotohanan at ma-apply ito sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pong patuloy na pinapasalamatan ka. Tuloy namin na hinihingi, O Diyos, ang iyong biyaya at pagkilos upang sa aming pag-aaral ng iyong salita ay ikaw po nawa ang magturo sa amin. Gaya ng panalangin ng mga awit, O Diyos, buksan mo nawa ang aming mga mata upang aming makita mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. And Lord, again, hindi ang tinig ng tao, kaalaman ng tao, kundi ang katotohanan mo ang marinig, sapagkat ang katotohanan mo ang patuloy na magpapabanal sa amin. Ingatan, turuan mo kami, at nawa, O Diyos, sa lahat ng ito ay lalo kaming mamangha sa iyo, sa biyaya mo, sa katotohanan mo, at tunay nga ito ay maging bahagi ng aming pagsamba sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Panginoon. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais ko hong ibuod ang pinakamensahe natin ngayong hapon sa pamamagitan ng pangungusap na ito. Those who truly believe the truth of the gospel will walk in the truth of the gospel and will live for the truth of the gospel. So sana ho ay mapansin nyo talagang we have that emphasis on the truth. Tayo na mga nananampalataya sa katotohanan ng Ebanghelyo ay kinakailangang lumakad sa katotohanan ng Ebanghelyo at mabuhay para sa katotohanan ng Ebanghelyo. So sana makita nyo rin ho na ito rin yung ating paraan ng paglakad, at ito rin yung ating punteriya para sa katotohanan ng Ebanghelyo. Magkaroon ho tayo ng short background dito sa 3 John. Ang 3 John ay isa sa mga maikling aklat ng Bagong Tipan. Meron lamang 14 na verses, at isa ito sa mga very few personal letters New Testament. May personal letter ni Paul kay Philemon, may personal letter ni Luke, yung Book of Luke and Book of Acts kay Theophilus na sinulat ni Luke. So this short letter is probably written later sa last few years na ng buhay ni Apostle John the Beloved.
Most probably, ang mga naglalagay ng date sa mga scholars ay tingin nila around AD 90 to AD 95 ang dating ng book of 3 John. With this letter having great similarities sa 2 John, maaaring higit sa malamang ay sinulat ito ng mas napakalapit sa isa't isa. For example, like the prison epistles ni Apostle Paul, you will find some similarities sapagkat higit sa malamang doon sa pagkakakulong ni Apostol Pablo ay sunod-sunod niyang sinulat ang mga aklat na ito, and fresh in his mind ay yung mga katotohanan. So maaaring yun din ang kalagayan nitong book ng 3 John. Now, tingnan natin sa verse 1, makikita natin dito ang dalawang karakter na sa passage na ating pag-aaralan hanggang verse 8, sapagkat sa verse 9, may introduce ang isa pang karakter na not so good. Walang iba kundi si Diotrephes na gusto niyang siya ang sikat sa loob ng church. But here, we will find two very well-seasoned mga mananampalataya and very faithful na mga mananampalataya. John the Beloved or the Apostle and si Brother Gaius. Verse 1, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. So John introduced himself as the elder, ang matanda. Now, alam natin, nasa Bible, kapag ginamit yung word na elder, it can be pertaining to, yes, an older person, or technically, it can be pertaining to a pastor na talagang ginagamit. And maaaring dito sa time na ito, ay ginagamit ito ni John to pertain to both. Talagang siya ay matanda na, more or less, maaaring siya ay nasa 90s na rin na kanyang edad. So he was really an elder, but he is also an elder, if you know what I mean. Matanda na nga siya talaga at isa sa mga leaders ng church. At naroon ang kanyang pag-address kay Gaius. Itong letter na ito ay sinulat niya particularly para sa isang mahal na mananampalataya at kaibigan na mananampalataya, walang iba kung hindi si Gaius. Sabi niya, unto the well-beloved, tunay na talagang iniibig na Gaius. So doon sa translation kanina, doon sa Tagalog, ay nandun yung word na kaibigan. Kaibigan na Gaius. Again, with the word kaibigan, nandun pa rin yung word na pag-ibig, talagang minamahal na tao ito ni Apostol Juan, si Gaius. So makikita natin dito pa lang sa first verse, this is a very personal, this is a very emotional, this is a very deep letter that shows yung malalim na relationship between these two believers, an apostle and a believer, and most probably a leader in the church. Now, gusto ko lang munang pumarada ng kaunti dito na here is Apostle John, advanced in his age at maaaring malapit na siyang mamatay, but he has this one beloved and very good friend na walang iba kung hindi si Gaius. Napakaganda at alam natin ang kwento sa lumang tipan ni David and ni Jonathan kung paanong itong friendship ng dalawa ay nagkaroon ng napakagandang epekto. Ang pagkakaroon ng mga malapit na tao, malapit na mga kapatiran, malapit na mga kaibigan at lalo na sa konteksto ng pananampalataya ay mahalaga. Let me encourage everyone. Bilang mga mananampalataya, wag mo isipin na loner ako. No, we need brethren around us. We need godly friends around us. And this point of time, yes, maaring very good si Gaius, but there is that godly friend in the person of the Apostle John who encourages him. Nag-encourage siya, Gaius, yung ginagawa mo ay maganda, ituloy mo lang. And how we need those people sa paligid natin na nakatingin sa atin na pag may nakitang maganda, i-encourage tayo. Pag may nakitang mali, ay i-rebuke tayo with love. Ang layunin ay ilapit tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 27 verse 9, ointment and perfume rejoiceth the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel.
So itinulad ito doon sa ointment and perfume. Again, yung mga mababangong mga bagay na pag humahalimuya kay, woo, sarap naman yung bango na yan. At doon tinulad ng writer ng Proverbs, ng proverb na ito, yung friend na may hearty counsel. Yung merong talagang tapat na pagsasabi, again, whether it be good or whether it be a rebuke, but rather, doon yung katapatan at taos-puso. And yes, it is very much a rejoicing to the heart. So again, find people na magiging makadiyos na kaibigan. Hindi lang basta kaibigan, makadiyos na malalim at malapit na kaibigan. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, on the negative note, ang sabi ni Pablo, be not deceived, evil communications corrupt good manners. But the opposite of it is also true. Good communications, good group of people, good friends will not corrupt but better good manners. I-improve, tutulong. It will work for the good. So again, looking at these two elderly men, John and Gaius, na naandun sa malalim na pagkakaibigan. Napakagandang ehemplo to sa atin bilang mga mananampalataya to have good, godly, deep friends na isusurround natin sa ating mga sarili. Now, tunta tayo sa second character nga, walang iba kung hindi si Gaius. At itong sulat na ito ay sinulat sa kanya ni Apostol Juan. The truth is, Gaius is a very common name sa Roman Empire. Kasama ang name na Gaius sa top 18 most common names during that time. Kung merong top 18 na mga common name, alala ko noon, for some reason, na-encounter ko na ang Jacob sa Amerika is kasama sa top 3. So, napakadami kang makakausap na Jacob ang pangalan sa Amerika. At dito din sa Roman Empire, kasama sa top 18 ang pangalan na Gaius. So, it's not surprising that in the New Testament ay maraming tao na ang pangalan ay Gaius. For example, sa Acts chapter 19 verse 29, we will encounter a Gaius of Macedonian descent na nag-accompany kay Apostol Pablo. Sa Acts 20 verse 4, meron namang isang Gaius na galing sa Derbe na sumama rin kay Apostol Pablo mula sa a man from Derbe who went with Paul from Corinth to his last journey sa Jerusalem. And then also sa 1 Corinthians, a man of Corinth who was his host in his second sojourn in the city. So, meron pang iba't ibang mga Gaius. Now, maraming mga Bible teachers ang nagkakaisa na most probably na ang Gaius dito na sinulatan ni John ay hindi isa sa tatlong Gaius na ito. We cannot be sure. Now, if this be true, ang only information na meron tayo ay yung nandito sa book of 3 John. Now, hindi sinabi spesipiko, but it's highly probable na itong si Gaius ay member ng church na kung saan leader or maaaring elder si Diotrephes. Or maaaring isa siya sa mga leader din doon sa church, maybe a co-elder of Diotrephes or a deacon in the church. So itong mananampalataya na ito ay malalim, malapit na kaibigan ni Apostol Juan at kanyang sinulatan ang kapwa mananampalataya na ito. So tingnan muna natin, number 1, Christian love in truth. Christian love is love in truth. Ang Kristiyanong pagmamahal ay pagmamahal sa katotohanan. Ang Kristiyanong pagmamahal ay pagmamahal sa katotohanan. Balik tayo sa verse 1. Ang sabi ni John, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Now, sa atin bilang mga mananampalataya, yes, maaaring meron tayong kaibigan in different realms. Maaaring pagdating sa basketball, meron kang kaibigan. Maaaring pagdating sa ibang bagay, sa negosyo, meron kang kaibigan doon na madalas mo nakakasama o nakakausap. Pagdating sa pagiging magulang, meron kang nakakasama at nakakausap, nahihingan ng impormasyon patungkol sa pagpapalaki sa mga bata. Pero ang pinakamagandang realm na kung saan meron tayong malalim at makadiyos na kaibigan is in the truth. At ang sabi ni John kay Gaius, whom I love
in the truth. Itong great affection ni John towards Gaius is not merely an affection through close knowledge. Hindi lang dahil lumaki silang magkasama o magkababata sila. Hindi rin naman dahil sila ay magkababayan. Kung hindi itong friendship, itong deep friendship and love na ito between John and Gaius ay hindi dahil sila ay magkamag-anak, hindi dahil sila ay magkaibigan, kung hindi nanggagaling at nakaugat sa katotohanan. Ito'y nakatayo sa katotohanan. At maaaring na-experience yun na ho. At may mga pagkakataon. At minsan yun yung sarap at saya. For example, yesterday, umatid na nga ang ilang mga kalalakihan ho natin sa isang men's fellowship. And there are men there whom I met for the first time. For the first time. At naroon ng mga pagkakataon na as you talk ay nauunawaan mo na itong tao ring ito ay nagmamahal sa Panginoon, mananampalataya ng Ebanghelyo, and maaaring isang beses lang kayo nagkita pero meron ng espesyal at malakas at malalim na bond together because you are able to ascertain this person is a brother. Ito'y kapatid. And definitely kapag naglaon pa ang panahon na kayo ay nagkasama at nagkausap at lalo na nagkatulungan sa ministeryo ay mas lalong lalalim pa ito. So napakaganda kung ang pagmamahal ay nakatungtong at naguugat sa katotohanan. By God's grace or sa providensya ng Panginoon ay kanyang pahintulutan na tayo ay mapunta sa ibang mga lugar. Maaaring mga young people natin ay tawagin ng Diyos o makapag-asawa at malipat sa ibang lugar na maaaring iba ang kultura, iba ang lengguwahe. Maaaring iba man ang kanilang mga paraan ng pag-awit sa iglesia o sa church doon sa partikular na lugar na yon. Ang hindi pa rin magbabago ay ang katotohanan ng Panginoon at ang pagmamahal na nakabase sa katotohanan. Love and believe. Nahandoon yung pagmamahal, nahandoon yung pananampalataya sa Ebanghelyo. They love the gospel, they love the Father, they love the Lord Jesus Christ, they love the Holy Spirit, they love the truth, and they will be willing to suffer for the truth alang-alang sa pangalan ni Kristo, at nahandoon na magkakaroon ng well-meshing ng puso, at kung ganoon din ang puso mo sa katotohanan o patungkol sa Panginoon. Ang sabi nga ni Juan sa 1 John 4:11, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Nahandoon yung pagmamahal, at ang pagmamahal na ito ay nakabase sa katotohanan. Mandun yung bond ng pagmamahal na hindi lamang dahil sa dugo, hindi dahil sa dugo ng kamag-anak, kundi dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Pero alam natin, hindi ho ba? Kahit na pareho tayo ng pangalan, let's say Baptist din. Kahit pareho tayo ng dalang version ng Bible, let's say King James din. Pero kung sakaling dumating, kahit kapareho tayo ng haba ng damit, estilo ng buhok. Pero kapag ating pakikipag-usap ay na-detect natin na ang kanyang pagmamahal sa Ebanghelyo, or much more kung ang kanyang pananampalataya sa Ebanghelyo ay palyado, alam natin na merong distansya, na merong kakaiba. Si Apostol Pablo, sa kabila ng napakaraming problema sa church at Corinth, doon pa rin yung pagmamahal niya para sa iglesyang ito. Hindi kailangan na maging perpekto, pero kailangan na doon ang pagmamahal sa Ebanghelyo. 1 Corinthians 16 verse 22, anong sabi ni Apostol Pablo? If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. Yung pagmamahal kay Kristo ay talagang napakatinding marka ng pagiging tunay na Kristiyano. At kung wala kang pagmamahal kay Kristo, no, you're still under the curse. Ikaw pa rin ikaw ay hindi mananampalataya. So nakatungtong tayo sa katotohanan. Ang pagmamahalan natin sa isa't isa ay nakatungtong sa katotohanan ng Ebanghelyo, hindi sa pangalan ng Baptist Church.
At kung masumpungan natin na dumating ang isang tao, let's say they have the same name, the same label as us, pero wala sa kanila ang katotohanan ng Ebanghelyo, wala at hindi pwede mag-exist ang tinatawag na brotherly love. Pero naroon ang espesyal na pag-ibig na ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin. As Galatians 5:22 says, but the fruit of the Spirit is love. Isa ito sa mga bunga ng Banal na Espiritu. And definitely it will result to the loving of the brethren. So there is this special divine wrought love, special gawa ng Diyos na pagmamahal sa mga Kristiyano na nagbubuklod sa atin kapag tayo ay mga tunay na mananampalataya ng katotohanan ng Panginoon. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Na ng bawat Kristiyano ay tinatahanan ng Banal na Espiritu dahil nananampalataya tayo ng katotohanan. After that ye have heard the word of what? Truth. And that is the gospel of our salvation. So doon nakatayo ang pagmamahalan. Yes, maaaring mahalin mo ang iyong kaklase sa eskwelahan na iyong kaibigan. Maaaring mahalin mo ang iyong kapitbahay na hindi mananampalataya. Wala sabi ng Bible kahit yung kaaway natin, dapat daw din nating mahalin. Pero what I'm pointing out, mga kapatid, ay merong malalim, espesyal, at gawa ng Diyos na pagmamahal na nakatungtong sa katotohanan ng Ebanghelyo sa pagitan ng mga mananampalataya. So again, Christian love is love in truth. Verse number 2, sabi ni John, Beloved, again, kung marinig natin kung paano in-address ni John itong isang mananampalataya na ito, sabi niya, minamahal. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Well, hindi natin alam particularly ang eksaktong konteksto nito. Maaaring some time ago nabalitaan ni John na hindi maganda ang kalusugan ni Gaius. That's why he is very much desirous na si Gaius ay nasa mabuting kalusugan. Or it may be just a general desire sa kanyang minamahal na kapatid sa Panginoon na nawa ay mabuti ang kanyang kalusugan. He has an overflowing care mula kay John para sa kanyang kapwa mananampalataya, para sa kanyang kapatid, para sa kanyang kaibigan. Ito ay nag-uugat muli sa katotohanan. Hindi ito care dahil meron siyang gustong makuha kay Gaius. Hindi ito care dahil meron siyang hidden agenda kay Gaius. Kundi ito'y care na nanggagaling ng tunay na pagmamahal na nakatungtong sa katotohanan. Particularly sa katotohanan ng Ebanghelyo. So there's that love relationship between brethren. Muli mga kapatid, I would like to encourage every one of us, have that brother or have that sister na meron kayong tunay na pagmamahalan na nakatungtong. Again, I'm not speaking about romantic na love relationship, but rather true brotherly love. Or sa mga ladies, sisterly love. That is founded on the gospel. Hindi lang dahil pareho kayo ng K-dramang paborito, o hindi lang dahil pareho kayo ng team ng basketball na paborito, kundi dahil pareho kayo ng sinasampalataya ng Ebanghelyo. At doon nagmumula yung malalim na pagkakaibigan. Now, hindi lamang yung malalim na pagmamahalan sa pagitan ng magkaibigan dahil sa katotohanan, kundi dito rin makikita natin yung paglakad. Christian walk in truth. Kanina, Christian love in truth. Ngayon naman, Christian walk in truth. Verses 3 hanggang 4. Ang sabi ni John, For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
So again, may mga mananampalataya na na-encounter si Gaius. Na natanggap nila, na nakatanggap sila ng ministry ni Gaius. They were given Christian hospitality sa pamamagitan ni Gaius at nakasalamuhan nila si Gaius at dinescribe nila kay Apostol Juan yung kanilang experience with this beloved brother. Ano ang tinestify ng mga kapatiran? The brethren came and testified of the truth that is in thee. Gaius, they testified that the truth is in thee. Ang katotohanan ng pananampalataya, ang katotohanan ng ebanghelyo ay nasa iyo. Hindi ka Kristiyano lang, hindi ka Sunday Christian lang, hindi ka mapagbalat kayo na Kristiyano lang, ikaw ay genuine. Hindi ka Christian plated lang. Ikaw ay tunay na mananampalataya ng katotohanan. The truth is in thee, Gaius. Nasa iyo ang katotohanan. And again, the person of truth, that's none other than the Lord Jesus. I am the way, the truth, and the life. Christ is in you, Gaius. Nakita ito ng mga mananampalataya na minsang tumahan, na encounter ka. Hindi natin alam kung gaano sila katagal sa bahay ni Gaius. Hindi natin alam kung gaano katagal yung kanilang interaction with Gaius. But in that period of time, the truth is in him. O nawa tulungan tayo ng Panginoon kung may pagkakataon man na maka-encounter tayo, makasalamuha tayo ng mga tao. Hopefully, sa ating mga Kristiyanong estudyante, after the school year, merong impression man lang ang iyong mga kaklase that the truth is in him. May something nakakaiba sa kanya. Oo nga, mas matindi siyang mangopya. Sana hindi ganun. Kundi may kakaiba sa kanya. Hindi siya mukhang alien, pero may kakaiba. Hindi siya katulad ng iba sa pananalita. Hindi siya katulad ng iba sa ginagawa. Hindi siya katulad ng iba na ganun na lamang ang pamumuhay. Anong kakaiba? Na nasaksihan nila ito kay Gaius. Apparently, his faith is not just a sideline. Ang kanyang pananampalataya ay hindi something na dinadagdag lang niya, binibihis lang niya, o costume lang niya pag Sunday. Hindi ito dekorasyon lamang para sa kanya, kundi ito talaga siya. Hindi lamang yun, ang sabi ni Apostol Juan, that the truth is in thee, ang sabi ni Juan, even as thou walkest in the truth. Kung paano ngang ikaw ay lumalakad sa katotohanan, Gaius. Ang bibig ni Gaius at ang paa ni Gaius ay hindi magkaiba ang direksyon. Nakuha natin? Meron mga Kristiyano, ang bibig patungo doon, pero ang paa ay patungo doon. Iisang direksyon ng tinatahak. His Christian talk is backed by his Christian walk. His claim na nananampalataya siya sa katotohanan ng Panginoon, sa katotohanan ng Ebanghelyo, sa katotohanan ng salita ng Diyos ay nakikita at mayroong epekto sa kanyang paglakad, sa kanyang pamumuhay. As we have said, ang katotohanan ng Kristyanismo, kapag tunay na sinampalataya ng isang tao, hindi pwedeng walang epekto sa kanyang pamumuhay. Actually, isa ito sa mga kaparaanan para makita kung tunay nga ang pananampalataya, kung paano lumalakad ang isang tao. Christian walk in truth. Again, kung naalala nyo, pinag-aralan natin sa Ephesians chapter 4 na yung walk pertains to lifestyle, sa paraan ng pamumuhay, how we live. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya patungkol kay Gaius, thou walkest in truth. Ang lifestyle mo, Gaius, ay nakabase sa katotohanan. Ang lifestyle mo, Gaius, ay hindi nakabase sa kultura. Ang lifestyle mo, Gaius, ay hindi nakabase kung anong sikat. Ang lifestyle mo, Gaius, ay hindi rin nakabase sa ekonomiya. Ang lifestyle mo, Gaius, ay nakabase sa katotohanan. Ang sabi ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 11. Titus chapter 2 verse 11.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. What? This saving grace. Ang sabi sa verse 12, teaching us. Ang nagliligtas na biyaya ng Diyos ay nagtuturo din na biyaya ng Panginoon. Anong tinuturo nito? Teaching us, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kaya hindi nga huobra yung sinasabi ng mga easy believism na mga mangangaral na just 1, 2, 3, pray after me. Wala, you're Christian. Kahit anong mangyayari. Kahit paano ka mamuhay, dahil tinanggap mo na minsan si Kristo ay okay na. No, dahil ang pananampalataya, ang biyaya ng Diyos na nagbibigay kaligtasan ay biyayang nagtuturo. Biyayang nagbabago ng buhay. Kaya ang hamon ni John sa 1 John 1:6, if we say we have fellowship with Him, we have fellowship with God. If we profess to have a connection with God, a relationship with God, pero ang sabi ni John, and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ang ating lakad ay mag-e-expose ng ating tunay na kalagayan. Ang ating lakad ang magbibigay ng patotoo kung yung ating bang pagpapakilala na tayo ay mananampalataya o hindi ay ma-expose sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Again, narito ang patotoo ng ating kapatid na si Brother Gaius. Siya ay, nasa kanya ang katotohanan at siya ay lumalakad sa katotohanan. At napakaganda ng sinabi ni John sa verse number 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Now, itong children ho na ito, hindi na particularly nagpapakita ng edad na ni Gaius in relation to John. It most probably pertains to the means that God used, yung kaparaan na ginamit ng Diyos upang maligtas si Gaius. Higit sa malamang, ang ginamit ng Panginoon ay si Apostol Juan upang ang ebanghelyo makarating kay Gaius at naligtas itong si Gaius. Ituturing niyang anak sa pananampalataya itong si Gaius. But notice, ang sabi ni John ay ito, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. This is the greatest joy, if I may say, goal ni John, at hindi lamang si John, ng bawat tapat na mga mangangaral, bawat tapat na lingkod ng Diyos sa iglesia, bawat tapat na pastor ay supposed to be, ito yung greatest joy. To see God's people to walk in truth. Namumuhay, lumalakad sang-ayon sa katotohanan. So again, Christian walk is based on truth. At bilang pastor ho, isa ho yun sa binibigyan ko ng pansin. Isa ho yun sa inoobserbahan ko sa mga mananampalataya dito sa church. Kung paano sila anong relasyon nila sa kanilang pamilya, anong relasyon nila sa kanilang asawa, anong relasyon nila sa kanilang magulang, anong relasyon nila sa kanilang mga anak, anong relasyon nila sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang biyenan. How they walk sa eskwelahan, sa trabaho. Ito ba ay base sa katotohanan? Ito ba ay nakatungtong sa mga katotohanan? At napakalaking kagalakan sa akin bilang manggagawa kapag not to elevate anyone, but I still remember yung patotoo ng isang ating kapatid. Yung iba sa inyo kilala ito kung sino. Itong kapatid natin ito ay may trabaho. At doon sa trabaho niya, ang boss mismo niya ang nagtutulak sa kanilang magsinungaling. So yung boss nila ay nagtutulak sa kanilang magsinungaling. At dahil itong kapatid natin na ito ay naging mananampalataya, alam niya hindi tama, hindi pwede, hindi okay. Yes, maaaring there was a risk at that time, but she walked in the truth. Nag-resign siya doon sa trabaho dahil hindi kaya ng konsensya niya.
So again, bilang mananampalataya, yes, bilang pastor, maaaring, para naman ang hirap, paano yung financial? Well, yes, aalalahanin yung mga yun. Pero nandun pa rin yung kagalakan ko bilang mangangaral, bilang pastor, na wow, purihin ang Panginoon. She walked in the truth. At yun ay malaking kagalakan. Now, not just Christian love, not just Christian walk in truth, but also, pangatlo, dito tayo matatapos, Christian ministry in truth. Christian ministry in truth. Okay, things of verse 5, as we have said, or we have seen, verse 3 and 4, ang sabi ni John, yung mga dumaan sa inyo, nagbalita sa akin. Ang sabi ni John, beloved, pertaining to Gaius, verse 5, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Medyo nahagingan na natin ito kaninang umaga sa ating pag-aaral, pero dito, ina-affirm ni John yung ginagawa ni Gaius. Ano yung ginawa at patuloy na ginagawa ni Gaius, and ang sabi ni John, thou doest faithfully. Gawin mong tapat ano man ang ginagawa mo sa mga kapatiran, ano man ang ginagawa mo sa mga, hindi lang sa mga kapatiran, kundi maging sa mga estranghero. It's nothing short of saying, keep up the good work, Gaius. Keep up the good work. Pagpatuloy mo, huwag kang titigil. Gaya ng sabi ng writer ng Hebrews 13 verse 1, let brotherly love continue, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Verse 3, remember them that are in bonds as bound with them, and them that suffer adversity as being yourselves also in the body. So again, nandun yung paalala ng writer ng Hebrews na do not forget to entertain strangers. As we have said, it's in the context of hospitality. Particularly dito kay Gaius, binigyang paalala at binigyang encouragement ni Apostol Juan si Gaius na ipagpatuloy niya ang magandang gawain ng ministry ng hospitality sa mga Kristiyano, not just sa mga Kristiyano, but particularly sa mga mangangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi ni John sa verse 6, ang sabi, which have borne witness of thy charity. Itong mga kapatiran, Gaius, not just itong mga kapatiran, even strangers, they have borne witness of thy charity. Nagpatotoo sila ng patungkol sa pagmamahal mo. Again, hindi ito yung pagmamahal na walang aksyon, kundi nakita nila, naranasan nila, and even literally natikman nila ang pagmamahal ni Gaius. Nagpatotoo sila sa church. And again, mga kapatid, we will not know how far-reaching yung effect ng mga pagsunod natin sa Panginoon. Paggawa natin ng kalooban ng Panginoon. How would Gaius know na yung isang kapatiran na pinatuloy niya at tinulungan niya at pinatulog niya maaaring who knows how long sa kanyang tahanan at maaaring binigyan niya ng pagkain at na-refresh ang kapatid na ito at siya'y nakarating sa ibang church at in-encourage niya, sinare niya sa ibang mga kapatiran, and others were encouraged by the testimony of this one brother. So maaaring gamitin ng Panginoon. Muli, wala tayong sense na preacher siya. Wala tayong sense na evangelist si Gaius. But he does the ministry of hospitality. At meron tong naging epekto. Hindi ito naging epekto sa ibang churches. Sa maraming mga mananampalataya. Again, going to verse 6, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Ito mga kapatiran na ito, kung sila ay tinulungan mo, you bring them forward in their journey, you supported them in their journey in a godly sort, in a Christian loving way, Gaius, thou shalt do well. Ang mga mananampalataya na ito ay ministeryohan, napaglingkuran ni Gaius. It seems that these brethren will again pass by. Maaaring ang mga kapatiran na ito ay muling dadaan, babalik dun sa lugar nila Gaius. At sinasabi ni John,
Huwag kang magsawa, Gaius, ituloy mo lang. Gawin mo ulit. Keep on doing itong maganda at mabuting gawain na ito. If you remember, ang sabi ng writer ng Hebrews chapter 6 verse 10, kung tama ang alala ko, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love that ye have showed towards His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Hindi liko ang Diyos. Ibig sabihin, aalalahanin ng Diyos. Hindi baliwala sa Diyos yung ginagawa natin pagmiministeryo, pagtulong, and in that, particularly in this context, yung hospitality sa mga mananampalataya, particularly sa mga mangangaral na dadaan muli kay Gaius at ini-encourage ni John si Gaius, keep it up, Gaius. If you will do it again, you are doing well. Isa itong bagay na mabuti. Isa itong bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit daw? Verse 7, because that for His name's sake, they went forth taking nothing of the Gentiles. Itong mga kapatiran na ito, Gaius, kaya sila naglalakbay, ay hindi lang dahil sila ay gustong maging turista. Not just for sightseeing, but they went out for His name. They're going out to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. At hindi na ito ginagawa for earthly gain. Hindi nila piniperahan yung kanilang mga pinapangaralan. They're doing it sacrificially. And if you will help them, Gaius, it is very, very good. Verse 8, dito tayo matatapos. We therefore ought to receive such. Gaius, itong mga kamanggagawa na ito, we ought to receive them. We ought to minister to them. We ought to help them. We ought to support them. Bakit daw po? That we might be fellow helpers to the truth. Mga kapatid, si Brother Boy ho ngayon may pinapagawang building niya sa dulong bayan. Iba-iba sila ng gawain yung mga nandun sa construction. Hindi lahat ay naghahalo ng semento. Lahat doon nakapaligid, lahat halo sila ng halo ng semento. Sino ang magkakarga? Sino ang magbubuhos? May mga kanya-kanyang gawain. At maaaring yung isang tao na hindi kita ng marami ay nahandun sa nakatago sa bundok ng buhangin at nagpapala-pala doon. Pero maaaring di nila alam. Pag tumigil yung taong yun, titigil din yung mixer. At titigil yung buhos ng semento. He is a fellow helper. Maaaring di tayo kita, maaaring di tayo napapalakpakan. Pero kung tayo ay kikilos at gagawa ng tulong sa kanila, we are fellow helpers of the truth. True Christian living is not isolated. Hindi yung tunay na pamumuhay ng Kristiyano, hindi nakabukod lang tayo. True Christianity will involve you or involve us with other fellow Christians in serving the Lord. So we need to walk in the truth. We need to love. We need to love in the truth. We need to walk or live by the truth. And we should minister in the truth. At nawa maging magandang ehemplo sa atin itong si Gaius. Not really known. Maaaring hindi siya kagaya ni Apollos na well-versed sa Bible at mahusay na mangangaral. Very few ang ating details patungkol sa kanya. Pero siya ay isang tapat na kaibigan sa katotohanan at na lumalakad sa katotohanan at naglilingkod sa katotohanan. At siya'y mabuting patotoo sa atin. Siya'y patotoo 2,000 years ago. At hanggang ngayon, patotoo sa atin, sa mga mananampalataya dito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa patotoo ng aming kapatid na si Brother Gaius. And again, Lord, not because he is good, pagkat alam namin nahiwalay sa iyo, siya rin ay walang magagawa. Na ikaw ang kumilos, na ikaw ang nag-equip
na ikaw ang nag-supply sa kapatid naming ito. And Lord, ikaw na tapat noon at gumagawa noon ay patuloy pa rin na tapat at gumagawa ngayon sa buhay ng iyong mga mananampalataya. So please help us, Lord. Help us, Lord, to form relationships, friendly and close and deep relationship according to your truth. Dahil tunay kailangan namin ng mga tapat at malalim na kaibigan, lalo na, O Diyos, sa aming pamumuhay against the current sa mundong ito. Lord, tulungan mo rin nawa kami to live or to walk in the truth. Nawa, O Diyos, makita sa aming mga buhay, ma-impress sa mga tao, not for the sake na palakpakan kami o hangaan kami, but Lord, as a testimony for your gospel. Tulungan mo nawa kami. Tulungan mo po ang mga estudyante. Tulungan mo po ang mga manggagawa. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga pamilya, O Diyos, mag-asawa at mga anak, Panginoon. Help us, Lord, to walk in the truth. And also, Lord, as we have Gaius for an example, help us to minister in the truth. Lord, help us na hindi lamang kami punong-puno ng katotohanan sa aming mga isip, kundi nahandoon, Panginoon, ang aktibong pagmiministeryo namin sa papaano mang paraan na binigyan mo kami ng kaloob. At nawa, O Diyos, sa biyaya mo ay maging instrumento ito upang maging hamon sa iba sa kakaluwalhati ng iyong pangalan. Lord, patawad po sa mga pagkakataon na kami ay mabagal na i-apply ang katotohanan sa aming mga lakad. Mabagal, O Diyos, sa paglilingkod, O Diyos, as we do claim to know the truth, ngunit mabagal kami sa paglilingkod. Tulungan mo nawa kami. Tulungan mo nawa kami. At Lord, ikaw po ang mag-ingat sa iyong buong iglesia sa dakong ito. Nawa, dumating, Panginoon, at makita ng iglesyang ito ay lumalakad sa katotohanan, nagmamahalan sa katotohanan, at naglilingkod sang-ayon sa katotohanan. At lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.